Sa kabila ng epekto ng bagyong Opong, tuloy pa rin ang ginagawang pagbusisi ng Kamara sa plenaryo sa pambansang pondo sa susunod na taon. Sumalang na ngayong araw ang Climate Change Commission o CCC. Kung ano mga napag-usapan sa plenaryo, ang buong detalye mula sa Batasang Pambansa. Si Julian Bunag, una sa balita. Live. Julian? Greg, hindi nga natinag sa puyat at masamang panahon ng mga kongresista para busisiin ang pondo ng mga ahensya ngayong araw. Una na nga sumalang sa plenaryo ang Climate Change Commission o CCC. Present sa pagdinig sa plenaryo bilang kinatawan ng Climate Change Commission si Vice Chairperson Robert E.A. Borge at iba pang kawani ng CCC. Tinalakay sa plenaryo ang ginagawang hakbang ng ahensya para masigurong ang iba pang ahensya ng gobyerno ay nakasusunod sa National Climate Change Action Plan Subprogram. Nakapaloob sa NCCAPSP ang mga pangunahing plano ng gobyerno sa pagharap sa issue ng climate change sa mundo. Mr. Speaker, ang CCC po ay hindi po siya, wala po silang mga projects. And before a budget is tagged, CCC reviews the quality assurance forms to check alignment to national policy. Sample the NCCAP. Conduct annual CCET orientation to brief all NGAs, GOCCs, SUCs to align climate programs in their budget. Habang nakasuspinde ang sesyon sa plenaryo, siniguro na ng ahensya na magiging bahagi at kukonsultahin nila ang civil society at youth organizations sa mga decision-making ng komisyon. Bago naman sumalang ang CCC sa plenaryo ngayong araw, nauna nang i-terminate ang interpellation sa ilang mga ahensya ng gobyerno dahil sa kakulangan ng miyembro mula sa minority bloc. Ilan nga sa mga yan ang Philippine Center of Economic Development, Philippine Postal Corporation, Optical Media Board, Film Development Council of the Philippines at Philippine Space Agency. Greg, ayon kay Representative Rene Co, bukod sa kinakaharap ng bansa na corruption crisis, dapat din aniyang masolusyonan ng climate change crisis na unang ang apektado ay ang mga kabataan. At mula rito sa Kamara, nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, alauna sa balita, Congress TV. Maraming salamat, Julian Bunag.